Supply is still sufficient. It has not arrived at an alarming level because our regulations require 15 days, pero so far hindi po tayo bumababa ng 15 days. We are still at a very comfortable level. Nanindigan ang Department of Energy na mayroong sapat na supply ng langis ang Pilipinas. Ito ang tiniyak ng DOE kasunod ng mga batikos at umiigting na panawagan sa pamahalaan na magdeklara na ng krisis sa langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, batay sa kanilang imbentaryo, aabot pa ng hanggang 45 araw o hanggang kalagitnaan ng buwan ng Mayo ang supply ng langis. At upang madagdagan ito, nasa 1 milyong bariles ng langis ang bibilhin ng Pilipinas. 400,000 na bariles ay mula sa Southeast Asia at 600,000 na bariles ay manggagaling sa labas ng Southeast Asian region. Nagkakahalaga ito ng nasa 10 billion pesos at tatagal naman ng 1 linggo. Sa ngayon, pinoproseso ng Philippine National Oil Company o PNOC ang pagbili ng mga naturang bariles ng langis. We're also, through PNOC, we're doing the procurement of additional buffer. Hindi po madali po magkumuha ng buffer because it is very expensive. Bukod dito, sinisikap din ng DOE na makakuha ng supply ng langis sa ibang mga bansa gaya ng South Korea, India, Japan at China para sa dagdag na buffer stock. Samantala, ngayong araw, panibagong pagtaas ng presyo ng langis ang ipinataw ng mga oil companies. Nasa 15 pesos hanggang 18 pesos ang dagdag sa kada litro ng diesel. Kaya kung susumahin, nasa 107 pesos hanggang higit 144 pesos na ang magiging presyo nito. 8 pesos hanggang 12 pesos naman ang dagdag sa presyo ng gasolina kung saan aabot na sa higit 82 pesos hanggang higit 112 pesos kada litro. Habang ang kerosene mayroong nasa 12 pesos hanggang 22 pesos ang madadagdag kung saan aabot na sa higit 111 pesos hanggang higit 165 pesos ang presyo nito kada litro. Para sa mga tsuper ng jeep na gumagamit ng diesel at tricycle drivers na gumagamit ng gasolina, panibagong pasakit na naman ang panibagong taas presyo ng petrolyo. Pagka hindi na namin kaya kasi may mahaling uminto na lang muna kami dahil wala kami kikitain, mapupunta lang talaga sa krudo. Ang kinikita namin. Alam nga naman magpakapagod kami ng wala rin naman kami kinita. Hindi na rin po sapat eh. Pinaka-uwi na po namin, 200 eh. Sa pagkain na lang po na pupunta eh. Oo, hindi na kami mamamasada dahil wala na kami kikitain. Tapos taas pa ng gasolina. Sana kahit paano babaan nila para hindi mahirapan yung mga driver. Magbobondere ka ng 200. Tapos gagastos ka ng 300 sa gasolina. Hindi naman po pwede 200 lang. 300 pang karaniwan. Tapos kikitain mo lang 700, 200 sa bondar 300 sa gasolina, 200 lang maiuwi mo sa bahay. Baka mamaya palitan na ako ng asawa ko at maghanap na ng mayaman yun. Kawawa naman kami. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.